verse 23. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon sa chapter 14 na po tayo sa libro, Designing a Seeker-Sensitive Services. Sabi po sa salita sa 1 Corinthians 14:23, kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-iisip. Amen? Ang sabi po sa Colossians 4:5, Colossians 4 verse 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Isasama ko po yung verse 6, sikapin ninyong maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Amen. So, purihin ang Panginoon. Ulitin ko po, matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Amen. Sabi sa English, be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Amen. So, sabi po dito, bilang lumalago po na Kristiyano sa ating mga tahanan, may mga bagay po na frustrated ang bawat isa, especially kapag nagdadala daw po tayo ng mga non-believing friends sa church natin, po, na mga hindi po nananampalataya pa na mga tao. So dito sinasabi po sa libro na parang pakiramdam natin na saan man tayo magpunta at nagdadala po tayo ng mga kaibigan natin na umaattend sa services na kasama po natin sa bawat linggo. Amen? At yung mga father natin or yung mga yung mga nagpi-preach sa ating churches, yung mga nagta-tithes at someone na nag-guest sa missionary, kailangan nating maipakita yung mga bagay, amen, na hindi po sila pamilyar. So we have to have the communion service din po na minsan, syempre po madalas dahil unbelievers sila, hindi po nila ginagawa. So dito po, ipinapahayag dito na hindi daw lahat ng mga unsaved na friend natin kailangan nilang marinig o ma-experience daw po yung ganitong mga bagay. Yet, sa bawat linggo daw po, kapag hindi natin nabibring o hindi tayo nakapagdadala ng mga kaibigan natin na nawawala pa o hindi pa nakakatanggap sa Panginoon sa bawat churches natin, may mga message doon na ang plan po nila is for salvation. Amen? Dahil wala pa sila sa Panginoon, so specifically, ang tinatopic po nila is about salvation. Amen? So, sabi po dito, week to week, hindi nila alam kung ano yung mga services na safe o ligtas na marinig. Amen? Especially ng mga unbelievers na nadadala po natin sa ating church. So, kailangan po nagpo-focus tayo sa message kung saan madali po nating ma-predict o madali nating maintindihan yung mga ipapahayag sa ating church, lalo na po kung may dala tayong mga kaibigan. Kung halimbawa, ito ay about sa evangelism o sa edification o pagpapalawak ng pangunawa natin sa ating pananampalataya. Kasi katulad nga po ng sabi ko, yung bawat level po na pinag-aaralan natin, amen, hindi lahat, for example, mga bago pa lang o hindi pa nakakilala sa Panginoon, yung applicable o yung tamang message na dapat nilang naririnig kapag pumapasok sila sa church natin. Kaya mahalaga po na ina-advise natin yung ating mga leaders, yung ating mga pastors na may isasama tayo para maibukod sila or maiwalay sila po sa services na topic na po natin. Amen? Sa church natin. Kasi yung iba doon malalim na yung tinatawag nga ni pastor na karne ng mensahe. So dito, manonotice natin, may mga same o pare-parehong pattern lang
ang mga churches sa bawat uma-attend habang yung iba po ay nasa college. Eventually, sabi dito, sumuko na daw po yung iba sa pag-i-invite sa mga non-believers sa church. Amen? Hindi dahil sa conscious sila sa pagdidesisyon, kundi dahil po pagod na sila na parang nabu-burn out yung mga taong kanilang ini-invite. Amen? So madalas, most of the churches, napakabihira daw po na ma-attract ang mga unbelievers na pinapasok nila sa kanilang mga services. Dahil madalas daw po, ang kanilang mga member doon is uncomfortable na dalin sa church yung kanilang mga kaibigan. It doesn't matter how much the pastor encouraged the member to bring friends. Hindi daw yun ang problema. Or how many visitation o how many yung nagbibisita sa programa nila na nila-lunch nila o ginaganap nila sa resulta na same po, pare-pareho lang. Most member never bring any lost friends on the church. Madalas daw po, yung mga members, hindi nila maidala yung kanilang mga nawawalang kaibigan o hindi pa natatagpuan ng kaliwanagan sa Panginoon. Why is this? Bakit ito daw? Ang dahilan kasi may tatlong important reason. Una, I mentioned, sabi dito, yung target ng message is unpredictable. Hindi nila maabot o hindi nila maunawaan. So sa mga member po na hindi alam ang week to week na pinipreach ng kanilang mga pastor or ng mga evangelistic message, kung ito ay para sa evangelist message ba, yung kanilang matatagpuan sa church, o para sa edification ang message na matatagpuan nila sa church. So kaya napakahalaga yung ating awareness kung nasaan na ba tayo sa message natin sa church para hindi tayo magulumihanan po kapag nagdadala tayo ng mga bagong mananampalataya sa church o kaya sa katulad po na ganito na online message po natin. At pangalawa po, yun po yung second niya, no, yung services, hindi nila alam kung naka-design daw po sa unbeliever o para sa pagpapalago po ng pananampalataya ng iba. Third po, yung member po is to embrace yung quality ng services. Hindi nila alam kung kaya bang yakapin nung kanilang guest yung quality ng services. Kasi if you are able, sabi nga po sa mga typical church member na ikompletohin ang kanilang pagiging tapat about sa church. Amen? Kung gaano nila kamahal yung church nila, gaano nila kamahal yung kanilang pastor, and personally, nabe-bless sila sa mga lugar kung saan nila nilalagay yung kanilang mga um, pamilya or services na kanilang ina-attendan na namimit nito yung pangangailangan ng bawat miyembro o bawat pamilya o bawat kaibigan na ina-invite nila. Pero, sinasabi nga dito na hindi po nila maisip na meron silang mga ini-invite na unchurch friend o mga tao na hindi uma-attend sa church from the office, 'di ba? Sa office po ng kanilang church because the services would make any sense to them. Kasi hindi nila alam kung magkakaroon ng sense o matatanggap ng mga bagong bisita nila yung message na ipapahayag po sa kanilang mga bagong imbita or invite. So yung messages o yung mga awitin, sa kanila ba to? Para sa akin ba'y message? Para sa akin ba'y awit? Yung mga panalangin nila, nauunawaan ba ng mga invitation, yung ng mga in-invite nating mga kaibigan? Amen? So even yung mga announcement, amen, baka tanungin nila, para sa akin ba to o para sa kanila lang? Kasi ang feeling nila hindi sila um, para doon or hindi sila kabilang sa mensahe na yon o sa bawat awitin dahil wala po silang maintindihan dahil sila ay first comer lang. So, yung mga kaibigan na hindi nakakaunawa ng services, amen, so madalas po ang nangyayari, nararamdaman nila is in-invite lang ba sila doon para ma-feel guilty
sa mga mensahe na naririnig nila? O in-invite lang ba natin sila para magkaroon po sila ng, alam niyo po, ng rebuking sa mga ginagawa nila na alam po natin na they are unbelievers. Siyempre, may mga hindi sila makatuwiran o matuwid na paggawa. Amen? Ano ba yung purpose natin? Bakit natin sila ini-invite? Amen? At you must simply, sabi dito, get more people to visit. 'Di ba? Gusto ng mga pastor natin makapag-invite tayo na makarinig yung mga unbelievers o yung mga kapatid natin, kaibigan natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? Pero ang nangyayari, kahit pa in-invite natin sila, amen, hindi po sila nagiging member ng ating church kapag sila ay una, bisita pa lang. Amen? Kaya kung makikita natin, if we only have few visitor sa bawat taon na ini-invite natin sa ating church, amen, kailangan meron po din na mga fewer new member. Hindi lang tayo nag-i-invite ng mga bisita sa church natin, kundi dapat nagkakaroon din tayo, nadadagdagan din bawat taon ang member po ng bawat church. Amen? So, ang crowd is not a church. Hindi ibig sabihin marami ang tao sa church ninyo. Amen? Hindi po ibig sabihin you are growing larger church. Amen? Para ma-attract lang yung mga tao na nag-church sa mga church natin. Hindi ibig sabihin marami kayo sa church ninyo, lahat po yun. Amen? Is tunay na tumanggap o tunay na nananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya dito, pinapaalalahanan po tayo, hindi dahil marami ang miyembro natin sa church natin, amen, tayo po ay matatawag na church. Kasi madalas, totoo naman po, 'di ba? Minsan yung mga kaunti nga lang na talagang andun sila, ano man ang sitwasyon ng buhay nila, nandun sila sa church. Hindi lang sila natatangay ng crowd, kundi yung puso nila na naghahanap at nauuhaw sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya maging malinaw sa atin na hindi yung way ng pag-i-increase ng number o mga bisita ng church ang makapagsasabi na tayo ay church, kundi yung madala natin, yung mga kaibigan natin, amen, na maging totoo yung kanilang paglapit sa Panginoon. Yung invitation natin na hindi natin sila dinala sa church natin para maging member lang, para ma-feel guilty. Amen? Para tamaan sila dahil alam natin na mali yung ginagawa nila, para maituwid sila. Hindi po ganun ang purpose ng church. Amen? And even si God po, tinawag tayo ng Panginoon, lahat tayo. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Pero sometimes, nagiging cold yung calling natin sa community o sa church natin. Sometimes, nawawala yung ating mercy, 'di ba? And grace na dapat binibigay natin sa mga tao kasi sometimes yung intention natin is ini-invite natin sila hindi para ang totoong intention natin, mahalaga po na para makilala nila yung Diyos. Some people, nag-i-invite daw sila is para maramdaman ng mga kaibigan nila yung guilty, na mali yung mga ginagawa nila. Alam niyo po, hindi tayo inimbitahan ng Panginoon, kahit sino po sa ating lahat, para maramdaman yung guiltiness. Hindi niya tayo inanyayahan na pumunta sa tahanan niya o sa presensya niya para iduro ng iduro at isahin ng isahin yung mga kasalanan natin. Amen? Kaya napakahalaga na tayo po ay para tayong ginagamit tayo ng Panginoon, tayong mga nakakilala to save other people. 'Di ba? Naligtas tayo para mag-save din ng iba. Hindi tayo nagligtas para magyabang sa iba. Hindi tayo nagligtas para iduro natin yung pagkakamali ng iba o i-feel, 'di ba, na sila po ay guilty sa lahat ng ginagawa nila. Amen? So, mahalaga na magkaroon yung ating services sa church na nagki-create tayo ng intentional na disenyo para sa mga bagong mananampalataya o mga dinadala nating mga kaibigan na yung services natin sa church natin ay nagkakaroon ng attractive. Nagkakaroon siya na naa-attract yung mga tao, andun yung appeal. Kumbaga, yung appeal na makinig sila. Amen? O yung relevant, amen, o yung pagsandal natin sa mga unchurched
na mga member po na maging eager sila. Andun yung makapag-share po sila ng kanilang mga nararamdaman kung bakit sila nasa church, na maramdaman nila that you care about them. Amen? Hindi po yung may mga bisita tayo sa church. Amen? Tapos, dapat kapag may mga bisita tayo sa church, amen, yung mga dating mga churches na uma-attend, dapat bigyan natin ng pagkakataon na tumayo yung mga bisita. Amen? Kasi yung mga bisita, para maramdaman nila na welcome sila. Amen? Hindi naman po yan basta tatayo na magpapasalamat sa Diyos, lalo na pag bisita sila. Amen? So, dapat maramdaman nila na welcome sila. For example, bumisit po kami, yung parang ganun, bumisit po kami sa ibang churches. Amen? Mararamdaman mo talaga yung welcoming. Hindi lang dapat sa welcome ng entrance. Amen? Dapat pag alam natin na may bisita tayo sa church natin, mag-giveaway tayo. Hayaan natin na sila yung magpasalamat. Hayaan natin na sila yung tumayo sa pulpit na magpahayag sila ng pasasalamat nila. Hindi po yung, di ba, parang kumbaga, bilang member, dapat alam ng mga church na bigyan ng pagkakataon yung mga bumisita na makapagpasalamat. Kasi katulad po kami, nahiya din kami, no, na basta tatayo lang kami sa pulpit. Pero pag may nakikita po kami na nagpapasalamat agad doon, amen, na syempre hindi kami tatayo kasi bibigyan namin sila ng pagkakataon. Pero mahalaga po na mag-consider tayo, love you to anak, magkaroon tayo ng consideration na kapag may mga bago po tayong mga bisita, amen, yun sila yung ma-welcome natin, not only sa entrance, amen, pati sa natin, sa loob ng church, 'di ba, na makita nila na excited kami na marinig, 'di ba, yung inyong pasasalamat, excited kami na kamusta yung paglalakbay ninyo, excited kami na marinig yung patotoo ninyo. Amen. Napakahalaga po nun, kahit dito po sa loob ng gawain natin, yung magbigay daan po tayo sa mga bago, 'di ba, na baka may gusto silang ipagpasalamat, baka naman tayo na lang yung laging naririnig na boses. Amen. Magbigay tayo ng pagkakataon sa iba na lagi nating hindi naririnig yung boses nila. Amen. Bigyan natin sila ng pagkakataon na maipahayag po yung kanilang mga pasasalamat. Bakit po? Kasi yung pagbibigay natin ng offering na gano'n, ng kindness sa mga services, lalo na po sa mga nagsisimula o sa mga bumibisita sa churches natin at sa online natin, dito po nade-develop yung kanilang pag-a-approach sa tao. Yung term na sila yung mga tao na nagsisik ng mga service, pero andun yung sensitivity nila. Sensitibo sila, mahiyain sila, 'di ba? Hindi sila sanay na humaharap sa mga tao. Kaya sa ating mga member, sa ating mga churches na lagi na pong umaattend sa church at mga online services na ganito, magkaroon din naman po tayo ng sensitibong mga pakiramdam. Amen? Magkaroon tayo ng sensitibo na pagwe-welcome sa mga tao. Amen? Na para ma-describe yung type ng services na meron tayo. Para maipakita natin sa kanila that we are friendly. Importante sa atin yung bawat testimony nila. Importante sa atin yung bawat kapahayagan na gusto nilang sabihin. Importante sa atin yung mga nararanasan nila. Lalo na sa mga unsaved friend na umaattend po at mga bagong umaattend sa ating mga churches. Hindi po yung i-increase natin yung guilt na nararamdaman nila dahil umattend sila. Amen? Kaya yung mga member po na nag-i-invite ng mga kaibigan o mga unchurched na visitor po sa kanilang mga churches, amen, o mga chapter. Next one po, ang gusto sa atin ipahayag dito, bigyan natin ng number of practical suggestion para ma-design po yung mga seeker-sensitive services. So dito, bibigyan po tayo ng mga practical, 'di ba, na suggestion para i-disenyo yung ating mga church o yung mga ganito po na online services natin. Number one, plan the service with your target in mind. Number one po, ulitin ko, magplano daw po tayo ng services na magkakaroon tayo ng pagta-target. Amen? Yung, alam niyo po, yung nakukuha natin kung ano yung naglalaro sa mga isip nila, yung kayang abutin ng mga isip ng mga tao. So, bawat week na kailangan ma-remind po
tayo sa ating mga sarili na we were trying to reach. 'Di ba? Nagtatry tayo na maka-reach ng mga nawawalang mga kaluluwa. At yun po yung ginagawa nila sa Saddleback Church. Yung kanilang mga asawa, mga anak, mga kaibigan, na once you know yung target mo, alam mo yung mga tina-target mong mga tao, kung sino'y mai-invite mo sa church, ito yung magde-determine sa'yo kung anong component. Amen? Kung anong materyales ang pwede mong gamitin sa kanila, anong tamang salita, anong tamang music style ang itutugtog natin, anong message ang itatapik natin? Anong testimony? Amen? O mga creative art na magbibigay sa kanila ng invitation na, alam niyo, naririnig pa lang nila yung music. Amen? Andun na, nadudurog na yung puso nila. Nakakarinig pa lang sila ng music, umiiyak na sila. Amen? Dapat hinahanda rin natin yun. Amen? Even kahit dito sa online. Ano po, hindi basta na natutok tayo sa pag-awit. Dapat po inahanda natin yung tamang tamang bala, alam niyo yun? Yung tamang tamang awit na puwedeng makapag-touch sa mga puso ng bawat isa. Amen? Kung paulit-ulit na lang yung ating inaawit, baka puwedeng mag-practice tayo ng iba naman, bago naman sa pandinig ng iba. Amen? Yung hindi puro yun na lang, puro yun na lang. Abutin po natin, abutin po natin yung tamang component. Dapat nade-determine din natin yung tamang awit. Puwede po halimbawa 'pag nakita niyo yung yung inyong pangalan na kayo po yung aawit, puwede niyong tanungin yung mensahera. Amen, yun po yung tamang pag-a-approach. Tama, 'di ba 'pag minsan po nakikita niyo yung topic, ibatay ninyo, i-partner ninyo sa topic yung ating awit. Amen? Ibatay natin sa topic yung ating mga panalangin. Ibatay natin sa topic, 'di ba, kung ano yung mga na-encounter natin dun sa message. Mahalaga po 'yun, ano po, hindi lang basta tayo umaawit kaya madalas po minsan kung kaya namin, inilalagay namin yung pamagat, yung title, 'di ba, kung sino yung mga gumagawa ng schedule. Mahalaga po na hindi lang tayo gumagawa ng schedule. Mahalaga din na hindi lang kayo tumatayong presider, mga mang-aawit, mga mananalanginin, kasi ang tinatayuan natin kahit po online lang tayo, hindi po ito basta gawain lang. Huwag tayong tumatayo na, "Okey na 'yun, presider lang naman ako, eh. Okey na 'yun, aawit lang naman ako. Aawitin ko na lang yung dati kong inaawit." Amen? Wala na ba tayong level up ng improving? Wala na ba tayong level up na na maipakita natin sa mga tao, sa kasama natin sa loob ng gawain o kaya sa mga bagong attendees, amen, na merong pagbabago. Amen? Na may pagmamahal, pagmamalasakit, pagkakaisa yung gawaing ito. Na 'pag uma-attend sila sa bawat churches natin, mararamdaman nila that they are welcome. Amen? So 'pag napapansin naman natin na tayo na lang yung salita ng salita, i-approach natin sila, siguro strategy po, personally. I-text natin sila personally, "Kapatid, mamaya ako po yung presider. Baka mamaya gusto mong magpasalamat." Amen? Baka baka naano yung puso mo na gusto mong umawit, huwag kayong mahiya na magsabi lang doon sa ating mga leaders na gumagawa po ng ano, ng mga schedule. Amen? Gano'n din po sa church, 'di ba? Yung mga tao doon, naniniwala po ako, yung ibang mga churches, they are organized. Alam nila kung ano yung ipapahayag, alam nila kung ano yung dapat lapat, 'di ba? Eksakto doon sa mensahe o sa mga tao na a-attend, yung mensahe po na kanilang ipapahayag. So madalas, yung most evangelic churches, amen, nagko-conclude sila ng worship services sa altar call. Amen. Yung pong naranasan namin doon sa Rizal din, 'di ba? Sobra din po yung pagwe-welcome ng mga tao doon. And nagpapasalamat po kami doon. At dapat ini-indicate din natin yung functionally, yung function o yung pag tawag doon, yung programa, yung pagpa-function ng programa na naka-connect sa worship at evangelist.
Kaya lang, many of us, hindi natin nai-realize yung self-defeating o yung strategy na dapat nakapokus tayo. Amen? Na yung services is dapat 58 minutes lang ng service, may oras din tayo. Amen? Sa mga believers po, mostly yung 58 minutes na services or suddenly nagsuswitch tayo na mag-focus sa mga unbelievers na last 2 minutes, 'di ba? Ibinibigay natin yung oras o minuto sa kanila. Amen? Para umupo, 'di ba? Sa services para bago magsimula yung services, ma-welcome natin sila, makamusta natin sila, malaman natin yung kalagayan nila sa konting oras o minuto para magkaroon tayo ng relevant o nakaugnay sa services na ating ipapahayag yung mga in-invite natin. Hindi lang kasi natin sila dapat ini-invite. Amen. Dapat may plano din tayo. Lalo na sa mga unchurched mind o yung mga tao na wala naman sa loob talaga nila na pumasok sa church. Mahalaga po yon. Amen. So ito yung mga bagay na dapat minamind natin. Amen. Nilalagay natin sa puso at isip natin, hindi lang yung mga tao na nasa church, even yung mga tao dito sa online ministry, dapat binibigyan natin ng importansya po yun. Amen. Na maramdaman ng bawat isa na welcome tayo at applicable yung music, yung messages na umabot sa pangangailangan ng bawat isa. Kaya alam niyo po, kahit nagme-message po ako doon sa pagtayo ko, no, lagi po ako lumalapit kay Nanay Andrea. Tanungin niyo po siya. Lumalapit ako sa kanya, Nay, ano ba yung tamang lapat? Ano ba yung tamang message na ilalatag ko sa pulpito? Amen. Kasi pwede ako maglatag ng mga mabibigat, 'di ba, ng mga mensahe na halos karne, 'di ba? Pwede ko pong ilatag 'yon. Pwede ko rin ilatag yung mga about sa spiritual realm na hindi naman nila naiintindihan. Amen. So, humihingi ako, 'di ba, ng gabay, humihingi ako ng patnubay sa mga kinikilala kong mga magulang ko. Lumalapit ako sa kanila with humility talaga. Nangayayakap pa nga ako kay Nanay Andrea, Nay, ano bang tama? O kaya hawakan ko yung kamay niya, Nay, ano bang maganda na ano nailagay ko sa pulpit? Ang sagot niya sa akin, basta yung abot ng kaunawaan ng mga tao. Alam mo na yun. Yung kaya nilang abutin, yung kaya nilang maunawaan, yung kayang abutin ng realidad ng buhay. Kasi sa ganung paraan, 'di ba po, magiging easy lang. So ang point number 2 natin, make it as easy as possible to attend. Ulitin ko po yung number 1 natin. Plan the service with your target in mind. Number 2, make it easy as possible to attend. Amen? Gawin nating payak lang, gawin nating madali lang, as possible, sabing gano'n. Kasi hindi naman imposible sa mga attendees na maabot natin yung condition nila o yung ini-expect nilang bagay na maging convenient sila. Amen? Sa mga naririnig nila o maririnig nila o mga tao makakasalamuhan nila. Ang goal natin, tanggalin natin yung maraming barrier. Tanggalin natin yung maraming mga humahadlang as much as possible. So, sa ganung paraan, yung mga tao na hindi uma-attend, wala silang excuse para hindi sila umattend. Amen? Wag natin masyadong bigyan ng barrier yung church natin na hindi natin tinatanggap. Minsan may mga church na hindi tumatanggap ng tomboy at bakla. Amen? Hindi po sila tumatanggap ng mga may tato. Hindi sila tumatanggap ng nakapantalon na babae. Hindi sila tumatanggap ng naka-short, 'di ba po? Yung mga ganun na mga situations, minsan po sa mga bagong attendees. Tanggalin natin yung mga gano'n na binibigyan kasi natin ng, alam niyo po yung qualification. Binibigyan natin ng barrier yung mga tao na bakit? Tayo ba? Binigyan ba tayo? Sa totoo lang, lahat tayo disqualified eh. Anyone po? Papuso nga po. Kayo ba nung una? Lahat tayo disqualified sa Lord. Tama po? Lahat tayo hindi karapat-dapat, lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Pero sometimes, 'di ba? Madalas, pag tayo naging mga Kristiyano na, mostly nakikita natin, 'di ba? Kaya yung ibang tao hindi sila naniniwala
sa atin kasi nilalagyan natin ng barrier yung paglapit sa Diyos. Nilalagyan natin ng qualification na dapat ganito ka, dapat. May rule. Kaya nga ang sabi ng Bible, alam niyo po sa Bible, ang law daw po ipapahamak tayo. Amen? Kaya nga binibigyan tayo ng grasya ng Panginoong Diyos. Hindi tayo naligtas dahil sa suot nating damit. Amen? Maliligtas ka ba pag gown ang suot mo? Amen? Which is hindi, common sense lang po, no? Hindi ko po sinasagasaan o inaararo yung mga taong nagsusuot ng magandang damit sa church. Mabuti po talaga yon. Ako, agree po ako doon. Kasi kami, kapag nag-church kami, nagde-dress talaga kami, nagwe-wear yung asawa ko ng pang-Amerikana. Amen? Kasi yun yung kanyang pag-honor sa God. Amen? Dito sa Amerika, mga naka-polo shirt, naka-kwelyo, di ba po? Yun yung pag-honor nila sa church. Pero hindi rin naman ibig sabihin na maganda ang suot mo, maganda rin ang puso mo. Amen? Hindi rin nakukuha sa suot na damit. Amen? Para i-judge natin kung anong laman ng puso ng mga taong pumapasok sa church. Amen? Pwedeng nakikita natin yung mga tao na bigla silang pumasok, nagkaroon tayo ng bisita sa church natin na kulang na lang, butas na lang ng ilong nilang walang tato. Amen? Pero bakit sila dinala ng Diyos doon? Bakit sila napunta sa church na yon? So, dito tinuturuan natin, tanggalin natin yung mga barrier o yung mga imposibleng bagay na pwedeng humadlang sa mga tao na na-convict silang lumapit sa Diyos. O maaaring kilala mo sila. Maaaring kilala mo sila na dating masama, magnanakaw, prostitute, 'di ba? Hindi ba pwedeng magbago ang tao? Hindi ba pwede na i-welcome natin sila sa dapat naman talaga na lugar na dapat welcome, dapat sa church. Amen? Dapat yung ganun yung maging puso natin. 'Di ba? I-offer daw natin sila ng multiple services. Sabi dito, offer multiple service time. Amen? Ito daw yung mga bagay, ito yung binibigay sa mga people, sa mga tao na more than one opportunity na maka-attend. Katulad po sa kanilang church. Ino-offer po nila yung 4 na klase. Nag-offer sila yung identical services kung saan weekly daw po yon. Each week daw po per a year, meron silang ganon. Naka-schedule po yon ng Saturday 6 p.m. 'Di ba? Naka-organize sila Sunday po ng 8, 9:30 at 11:30. At yung iba naman po, meron sila para sa mga unbeliever na binibisita po yung mga tahanan nila. Amen? O kaya tinatawagan. O kaya inahatid po sa bahay. Para maramdaman nila na bumalik ulit, na friendly pala yung mga tao na to. Amen? Babalik ulit ako sa susunod. So, offer surplus parking. Sa ibang mga churches po, di ba, halos wala ng mga parking lot. I-offer daw po natin para makapag-reach tayo ng mga people, baka tayo palang mga member, yung parking lot kulang na sa kanila, kulang na para sa atin pa lang, sa building pa lang. Paano po yung mga bibisita? Saan sila magpa-park? Amen? Ako po, alam ko, natutuwa po ako sa buhay ni Kuya Fred. Kasi sobrang humility nakita ko sa kanya. Ang laki po kasi, glory to God, no? Yung van, halos kasing laki po ng truck. So, kailangan talaga namin ng space. Pero, talagang nauna sila sa church, hinanda po nila lahat ng pwede naming pagparkan para hindi po makaabala sa ibang tao. Amen? Kaya, salamat po, no, sa kanilang mga buhay kasi andun yung organize ng ano nila pagtanggap sa amin. Mainit na pagtanggap. Even sa mga bahay, sila Ashley, yan. Grabe, naghanda pala si Ashley ng sobrang dami. No po, pinauwian niya pa kami. Alam niyo, pinakinabangan pa po namin yun hanggang dun sa huling bahay na tinulayan namin. Inalmusal pa rin namin. Kaya salamat sa mga puso ng bawat isa. Sa mga pasalubong, di ba? Yung mga sila Ate Joy, yung mga dinala nila. Kaya salamat sila Nanay Selena na kahit wala sila, dumadagsa po yung mga dilis, yung mga tuyo, yung mga bagoong. Sila kuya, nagdala sila ng mga gulay. Amen? So dito po, no, mahalaga po yung space.
na binibigay natin sa kanila para maano nila na welcome sila sa building natin. Amen? So dito po, offer children Sunday school sim simultaneously with the service. Kailangan daw mag-offer din tayo ng mga ihinihiwalay yung mga bata. 'Di ba meron ding offer na para sa mga bata lang, para sa mga unchurched people na hindi na nila kailangan mag-deal sa mga anak nilang maliliit dahil meron tayong place kung saan magiging komportable sila at malaya silang makinig ng Sunday services natin. Dahil meron tayong Sunday school kung saan nilalagay yung mga bata at para masik nila talaga yung tunay na mensahe doon sa loob ng church. Then, pang-apat, put a map to your church on all advertising. Kailangan meron tayong mapa kung malaking church natin para wala pong maliligaw at walang magkaroon ng frustration saan ba yung place kung saan makikita sa mapa yung mga lugar kung saan yung prayer, saan ba yung lugar kung saan ilalagay yung mga school ng mga bata, saan ba yung mga church na para sa mga bago pa lang na attendees, 'di ba po? Kaya yun yung mga mahalagang bagay para hindi mawala, para ma-address natin yung mga tao kung saan yung tamang place, tamang lugar, tamang oras na ilaan nila sa loob ng church natin. Para hindi na po sila mawala dahil lang sa paghahanap kung saan yung lugar na tama para sa kanila. Amen? So siguro hanggang dun po muna yung ating pag-aaralan. Mahalaga po ano, yung pinag-aralan natin para sa mga sensitive na seeker. Una, plan the service with your target in mind. And number two, make it easy as possible to attend. Gusto ko yung dito, yung talagang wag natin lagyan ng barrier. Natandaan po natin, no? If we are one in Christ, ang Lord po, hindi siya naglagay ng mga law. Hindi siya naglagay kaya nga sabi ng Diyos, hindi ang mabubuti niyong gawa ang makapagliligtas sa inyo. Hindi tayo. Kaya wag nating lagyan ng boundary, wag na nating lagyan ng bakod, even sa the way ng pagpapatawad natin sa kapwa natin. Amen? Hindi tayo binigyan ng barrier ng Lord na kapag nagbago sila, saka ko sila papatawarin. Walang ganon. Kasi sa makasalanan pa lang tayo, pinatawad na tayo ng Diyos. Hindi pa tayo kamahal-mahal, minahal na tayo ng Diyos. Sana ganon din po yung ating ano, yung laman ng puso at isip natin, lalo sa mga tao na wala pa sa liwanag, lalo sa mga tao na wala pa sa Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Diyos, tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to. Salamat na tinuturuan mo kami, tinutulungan mo kami kung paano kami tamang mag-build ng tamang pakikitungo, tamang pagmamahal, tamang pakikipag-isa, tamang pakikipagkapwa, Panginoon, sa mga tao, even in our differency, O God, kung paanong sinabi mo sa iyong salita na maging matalino kami, na makitungo, even sa mga hindi mananampalataya, at samantalahin namin ang lahat ng mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, na sikapin naming laging maging kaaya-aya kami at maging kapaki-pakinabang kami sa aming mga pananalita sa kanila at matuto kaming sumagot ng tama sa lahat ng tao, sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maipahayag ng buong linaw at gaya ng karapat-dapat na ginawa mo sa mundong ito na maipahayag ang hiwaga kung bakit na naisasama mo, Lord, even ang tax collector, isang aya mo lang, follow me. Andun yung conviction, Panginoon. Isang mangingisda, Panginoon, na tinulungan mo na makapangisda ng marami. Nung sinabi mo sa kanya na follow me, andun agad yung conviction, yung effectiveness dahil sa nakita nila na awa mo at habag mo. Lord, tulungan mo kaming maging katulad mo na bawat tao na makasama namin makita yung humility sa amin, kababaang loob, na masaya sila na nakasama kami, na maikukwento pa nila sa bawat tao na makakasalamuha nila na babalik at babalik sila sa church namin dahil sa naramdaman nilang pagmamahal na nagmumula sa'yo. Pagtanggap na walang barrier, pagtanggap na hindi sila iba, kundi katulad din namin silang makasalanan dati na niligtas lang ng grasya at habag mo. Lord,
Patuloy mong padaluyin yung pagmamahal, Panginoon, sa mga puso naming mga mananampalataya na makita ang katotohanan na lahat kami hindi nakakaabot sa kaluwalhatian na meron ka. Pero binibigyan mo kami lahat ng oras at oportunidad na maipakita sa mga tao that they are welcome. Welcome sila na magsisi ng kasalanan. Hindi guiltiness ang iparamdam namin sa kanila. Welcome sila sa bawat gawain, Panginoon, na maramdaman na kaibigan sila, na party sila ng bahagi ng katawan mo. Welcome sila sa mensahe, hindi para bilaukat sila, kundi para abutin din. Bigyan mo kami ng strategy ng wisdom, knowledge, and understanding na maabot ang pangangailangan ng mga tao, Panginoon, na kailangan nila sa pang-araw-araw na buhay nila na lalong higit na mapalapit sa iyo, Panginoon, at hindi sa masasamang bagay sa mundong ito, Panginoon, na mas nakakaakit pa minsan, Lord. Mas alam pa ni Satan yung strategy kaysa sa aming mga mananampalataya. Mas alam pa ni Satan na magpakita ng magaganda, ng mga hipokrito, yung mga bagay na mapagkunwari sa mga tao kaysa sa aming mga mananampalataya. Lord, huwag mong hayaan na kaming mga mananampalataya, Panginoon, maging sobrang perfect ang tingin namin sa sarili namin, nawala ng puwang yung mga tao. Huwag mong iparamdam sa mga tao, Panginoon, na maging mayabang kami, na kung meron kaming bagay na ihayabang, ikaw lang sa lahat ng mga bagay na nagawa namin, sa lahat ng mga bagay na pinaranas mo sa amin. Nahiwalay sa'yo, wala kaming bunga, na huwag kami maging pakitang tao lang, na maging totoo kami una sa harapan mo, para maging totoo kami sa harapan ng ibang tao. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na laging nagpapakumbaba sa harapan mo, upang matutunan namin magpakumbaba sa ibang tao, lalo na sa mga tao na nangangailangan ng liwanag namin at asin. Kaya maraming salamat, Ama, sa mga ganitong klaseng mensahe, Panginoon, na ipinapahayag mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pinagpalang gabi po sa bawat isa. Glory to God po. God bless po. Back to you po, sa presider. Amen. Praise God, yun, no? Talagang marami tayo